Okay guys, dahil na-import na natin itong tools natin na scanner, papaano naman na natin ito magagamit sa actual na code? So, bagong lahat, kailangan muna nating alamin kung ano ang object kasi gagawa tayo ng object sa scanner para magamit natin ito. Ang object guys, ito na yung actual na ginagamit mo ang isang blueprint. Kumbaga, kunwari itong scanner natin, isa pa lamang itong blueprint. Ibig sabihin, hindi mo pa siya magagamit. Kumbaga, plano mo pa lang siya. Ngayon, para maisagawa mo na talaga itong blueprint mo na scanner, kailangan mong gumawa ng object. Kumbaga, ang class, ito yung blueprint mo, and then yung object, ito naman yung actual na gagawin mo or yung ginagawa mo na. So, para makagawa tayo ng object dito sa scanner, alamin natin kung ano ang syntax ng paggawa ng object sa scanner. Ganito lamang yan guys, no? Una, kakailanganin natin ilagay yung ating class or yung type or data type, ganun, or tools na ilalagay mo. Pangalawa, kailangan mong ilagay yung variable name niya. Ikaw ulit ang maglalagay kung anong gusto mong pangalan niyan, etc. And then pangatlo, ang tinatawag natin na instantiation or object creation. Instantiation or object creation. So, ang tawag na dito guys, sa gagawin natin is local variable. Local variable ang tawag dito sa gagawin natin. Local variable. Bakit? Bakit siya local variable yung tinawag natin dito? Kasi guys, itong paggawa natin ng object ay nasa loob ng ating method. Kung mapapansin nyo, public static, sa loob ng curly braces ng ating public static void, doon natin nilagay yung object natin. Meaning, kapag dito tayo gumawa ng object, ang pangalan niyan is local variable. Pero pag dito ka naman gumawa sa loob lang ng class, sa labas naman ng method, ang tatawagin natin dyan is instance variable. Pero take note, if hindi ito static, ito ay instance variable. So, nakadepende pa rin kung ito magiging instance variable o hindi. Pero sa ibang topic na natin yan pag-uusapan kasi medyo malalim na yan. So siguro in the future mapag-uusapan natin itong instance variable. So for now, focus lang muna tayo sa local variable. Ngayon, pag i-declare natin itong local variable, ganito lang yan guys. Una, tawagin natin yung class and type. So ang class natin dito guys, or yung blueprint na gagawa natin ng object is si scanner. Yung tools na scanner. So tatawagin natin si scanner. Ayan. And then, pagkatapos, space ka lang, lalagyan mo siya ngayon ng variable name. Ano ba yung gusto mo ilagay dyan? Sabihin na natin input. Ayan. Pagkatapos, maglalagay tayo ng equal and lalagyan natin itong instantiation or yung object creation. So, sundan nyo na lamang. New scanner, parenthesis, system, malaking S, system.in, and then semicolon. So, ganito lang guys, nakagawa na tayo ng local variable object para sa ating scanner. Ngayon, pwede na natin itong gamitin. Itong input na guys yung scanner natin. Ngayon, gamitin naman na natin sa actual code ng ating input scanner. So, kung makikita nyo dito guys, meron na tayong lalagyanan or variable na grades. Wala pa siyang value dyan. Dito natin lalagay yung mga makukuha nating input. Ngayon, gumawa tayo ng instruction dito na enter your grades. So, ganito yan para magamit na natin at makuha yung mga user input. Punta tayo sa baba ng ating instruction. And then, tawagin natin kung ano yung variable na paglalagyan natin na makukuha natin ng input. Since ang hinahanap natin dito is grades, which is number, kaya gumamit tayo ng integer grades. Ngayon, tatawagin natin si grades. Ngayon, pag natawag natin, mag-space lang kayo at equal and then space ulit. And then, dito nyo nagagamitin si scanner object nyo na nagawa nyo na ng object, which is si input na ngayon ng pangalan. Lagay nyo si input or yung kung ano man yung nilagay nyo dyan na variable name. Pagkatapos, maglalagay kayo ng dot and then ito na guys, no? Dito na tayo magkakatalo-talo. Memorize nyo na itong, i-post nyo muna itong video and i-memorize itong limang ito. So, ito yung mga common na ginagamit natin na data type na paggagamitan natin ng scanner. Okay, if tapos na kayo mag-memorize guys, no? So, gagamitin natin yun ngayon. Since integer ang gamit natin dito, which is number, ang gagamitin natin is next int, and semicolon. So, dito guys, malalagyan na natin, makuha natin yung user input na may ilalagay natin yan sa grade. So, gawa tayo dito ng outputting at ilagay na natin yan. Your grades. Concatenation and grades. Ayan. So, pag nilagay natin yan, ganyan, nirun natin. So, pwede na tayong mag-input, guys. So, 20. Ayan, your grades is 20. Yun lamang, guys, no? Mag-experiment na lamang kayo. Pwede kayong gumamit dyan ng iba-ibang mga data types and pwede nyo itong gamitin. Yung pag-string, next line, pag-double, next double, ganun. So, kayo nang bahala, guys, na mag-experiment, no? So, hanggang dito na lamang. Sana may natutunan kayo. Goodbye.